Hi sa mga naka-balcony dyan. Hello guys, magandang gabi. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako nga pala po si Paul. And you can call me Kuya Paul. Yan, o kaya Kuis, o kaya Pogs. Kaming dalawa dito ni Pogs. Nasaan na si Pogs dito? Hello. Merong isang insidente sa buhay ko na sinabi ko sa sarili ko na ayoko na. Tama na. Hindi ako para dito. Sobra akong palpak. Wala nang mararating. Hindi ako para dito. Nung ako nag-apply bilang isang preacher dito sa RLCC, meron kasi dito tayong Bible School na ang tawag is Real Life Bible School. At doon sa Bible School, may mga ino-offer na iba't ibang klaseng courses. For example, merong tinatawag na bibliology. Lahat ng siguro may isip yung logy. Soteriology, eschatology. So, isa sa mga courses na yon na sinalihan ko is yung preaching love. And I really want to be used by God in this area. Kasi nga, nakakapagsalita naman ako. And then, I want to offer that gift to the Lord through the area of preaching. And then sa area of preaching, at sa preaching lab, meron kaming tinatawag na laboratory exam. At dun sa laboratory exam na yon, magpipreach ka kasama ng mga co-preachers mo, mga nag-a-apply na maging preachers, yon to make it right, at i-evaluate ka nila kasama ng mga teachers ng preaching. And then, nung time na yun, nalaman ko na na-schedule ako, talagang nag-prepare ako. Sobra. Inaral ko lahat ng dapat aralin para makuha ko yung tamang tema, makuha ko yung topic na dapat gawin ko, at makuha ko kung ano yung truth. Yung truth kasi yun yung message mo para may deliver ko ng maayos. And then, to make the long story short, dumating yung araw na yon, tumayo ako sa harapan. At nung tumayo ako sa harapan, nakita ko yung mukha ni Pastor Bong, nakita ko yung mukha ni Pastora Gina, at yung mga tao na masasabi ko na sila ay talagang marunong na pagdating sa area ng preaching. At nung nakita ko yung mga mukha nila, sinabi ko sa sarili ko, nako, patay na. Di ko yata kaya to. Pero nung una, nagtry ako, medyo nilakasan ko ng konting loob ko. Pero in the middle of my preaching, sinabi ko, stop na po ako, hindi ko po kaya. At bigla akong umupo. And that time, sinabi ko sa sarili ko, wala nang pag-asa. Hindi ko na kaya. Hindi ako para dito. Hindi ako para sa area na to, kundi alam ko magbaback up singer na lang ako. Dahil doon ako. Sobrang frustrated ako ng time na yon. Sobrang sinasabi ko, wala nang pag-asa. Maaaring nangyari sa akin, ay maaari ding nangyari din sa inyo. May mga experience din kayo na dumating sa punto ng buhay niyo, sinabi niyo, ayoko na. Palpak ako Wala na, nagkamali na ako. Nung nagtaas ako ng kamay, nung tinanong ako ng teacher ko, anong examples ng mamas, magbigay ka ang sinagot ko, lizard. Lizard. At nakita ko yung mga mukha ng mga classmate ko, talaga naman pinagtatawanan nila ako at sobra akong nangliit sa sarili ko. At minsan naman, tumaas ka ng kamay, sinabi ng teacher, 1 plus 1, ma'am, 11. Sabi kasi ng lola ko, 11. At nakita ng mga classmate mo, nako, BO to. So dahil sa mga insidente maaari sa buhay mo, na nakaranas ka ng mga ganitong klaseng threats, ganitong klaseng kapalpakan sa buhay mo, sinabi mo, wala na akong mararating. Wala na akong pag-asa. Alam niyo, sa gabing ito, God wants you to know. At God wants us to understand kung bakit meron tayong mga ganitong klaseng nararamdaman. When something happens in our lives, bakit
Bakit ganito yung nararamdaman ko? Bakit pag nagkakamali ko, bakit ganito? Hindi na ako makapag-focus. Pag sinabi sa akin, Paul, meron kang gagawin. Pumunta ka sa PN1, mag-share ka ng gospel. Marami ka ng mga excuses. Marami na akong excuses na ginagawa. O kaya pag sinabi, kumanta ka, mag-song lead ka. Sa Friday. Sabi mo, hindi ako pwede, busy ako. Dahil yun pala, ang tunay na rason, natatakot ka. Natatakot ka kung ano yung iisipin sa'yo ng mga tao. Natatakot ka na maging palpak ka, mag-fail ka. Dahil doon, hindi ka na nagsasay yes. Hindi ka na nag-step out from your comfort zone. And then, kung meron mang isang tao, meron sa Bible, character sa Bible na makaka-relate dito sa sitwasyon na meron tayo. Kung meron man na makakaintindi sa nararamdaman natin, i-share ko sa inyo kung sino yon. Walang iba kundi si Moses. Alam naman natin, sino dito nakakilala kay Moses? Taas ang kamay. Yan. So alam naman natin si Moses, yung story ni Moses at pagkasilang sa kanya, very unusual yan eh. Bago nga pala tayo mag-start, bago tayo mag-proceed, let us pray muna. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang gabing ito at dinideclare ko, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng aming mga buhay. Lord, kung ako lang, Panginoon, hindi ko kaya, Lord God, mag-isa. But Lord God, we know, and I know, Lord God, and I believe, Lord God, that you are here. You are present in our midst. And Lord, sa gabing ito, ino-offer namin, Lord God, ang time na to, at hayaan mo na mangusap ang banal na Espiritu ng malaya, at hayaan mo na ang mensahe mo ay tunay na maibahagi ko, Panginoon, sa buhay ng mga tao. Lord, I surrender everything, Lord God, to you. Puso ko, Panginoon, lahat, Lord God, ikaw na po ang manguna bilang instrumento na gagamitin mo sa gabing ito. In Jesus' name. So dahil sa sinasabi ko nga sa inyo, may isang tao na hindi lang tayo nag-iisa pagdating sa kapalpakan, hindi lang tayo nag-iisa sa pagdating sa mga bagay na pag may pinagagawa ang Panginoon, maraming mga excuses na ibinibigay. Si Moses ay isang example na tao na kung talagang masasabi natin sa dinami-dami ng dahilan na ginawa niya para hindi ma-fulfill o parang hindi siya sumunod sa Panginoon, ginawa niya na. So, let's proceed to the verse. So, prior to this verse, gusto ko munang ibigay sa inyo yung background. Nung time na yan, alam naman, ang nangyari sa Egypt, nagkaroon si Joseph, alam niyo si Joseph, nakakilala niyo si Joseph? Si Joseph naging kanang kamay ni Pharaoh. Ito, 'yon. So nung history kasi niyan, nung si Joseph naging kanang kamay ni Pharaoh, tapos nanirahan sila Jacob kasama ni Joseph, at dumami ang mga Israelites. Ngayon na-threatened yung Pharaoh. Ang sabi sa kanila, kailangan wag natin hayaan na dumami sila. Patayin ang mga lalaking Hebrews. At isa sa mga sinilang nun, si Moses. So ang ginawa kay Moses, dahil nalaman ng nanay niya, papatayin ng mga Egyptians ang mga lalaking Hebrews, so kailangan niligtas ko si Moses. So nung ginawa ng nanay niya, nilagay niya si Moses sa may basket at pinaanod niya sa tubig, at to make the long story short, inampun siya ng anak ng Pharaoh, pinalaki siya ng anak ng Pharaoh, and then syempre lumaki siya sa pamilya ng Pharaoh, and then habang lumalaki siya, nagkaroon siya ng awareness sa kanyang tunay na pagkatao nung makita niya na yung isang Egyptian, yung sinasaktan niya yung isang
Hebrew. So nung time na yon, nag-mediate nasaktan si Moses, nag-mediate si Moses, pinatay niya yung Egyptian. So dahil sa nangyaring yon, umalis si Moses, pumunta sa Midian. At dun sa Midian, nagstay siya for 40 years, at doon na rin siya nag-asawa, at nabuhay siya bilang isang shepherd. At nung nag-aalaga siya ng shepherd, meron siyang nakitang burning bush. So, yung burning bush na yon, nung lumapit siya, doon na siya kinausap ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, Moses, gagamitin kita. Narinig ko yung sigaw, yung iyak ng aking mga tao, yung people, narinig ko ang sigaw ng mga Israelites, at gusto ko silang iligtas out of slavery sa Egypt. At ang gagamitin ko, ikaw. So, nung sinabi ni Lord na gagamitin kita, ito ang response ni Moses. Ito ang response niya. Sabi niya, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? So yung word na who am I? So dito mapapansin natin na si Moses mismo, meron na siyang, ang tingin niya sa sarili niya maliit. Tingin niya na hindi ko kaya. Lord, sino ba ako? Sino ba ako para gamitin mo? Sino ba ako para iligtas sa mga Israelites? Samantalang ako ay isa lamang shepherd. Right? At may mga kapalpakan pang nangyari sa buhay. Amen? So sabi ni Lord, I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. Ang sabi ni Lord, I will be with you. So sinasabi lang dito ni Lord na, Moses, it's not about you. It's about me. Hindi ikaw yung magliligtas sa mga Israelites kung hindi gagamitin kita para mailigtas sila. Amen? So, minsan di ba, pag merong pinagagawa sa atin ng Panginoon, at tayo, pag titingnan natin yung sarili natin, parang naiisip natin, hindi ko kaya. Sino ba ako? Sino ba ako para mag-share ng gospel dyan sa principal namin? Sino ba ako para mag-share ng gospel sa isang prominenteng tao? Samantalang ako lang to, estudyante lang ako. Sino ba ako para mag-preach sa harapan ng mga tao na graduate sa UP? Nag-aaral lang ako sa PL-Mon. Paano kung magsalita ako ng mga Ingles, tapos mali-mali yung grammar ko? Anong iisipin nila? Lord, hindi ako pwede. Hindi ako pwede. Who am I? Who am I? Pero sinabi dito ng Panginoon kay Moses, Moses, it's not about you. I will be with you. Ibig sabihin, kasama mo ko. Don't think about yourself. Don't think about your insecurities. Don't think about yung mga bagay na nasasabi mong kakulangan mo. It's about me. I will be with you. Amen? So, nung sinabi ni Lord to, when you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. Binibigyan na si Moses ng preview ng Panginoon na ito na magiging successful ka, Moses. Yan na sinabi, ni-reveal na ni Lord na ito ang mangyayari sa'yo. Si-send kita sa Egypt at ito, ililigtas mo sila sa slavery sa mga Egyptians. So, ibig sabihin, ito na yung magiging end result nung sinabi ng Panginoon, I will be sending you para mailigtas ang mga Israelites out of slavery sa mga Egyptians. Amen? So, pagkatapos ni Lord sabihin na ito ang mangyayari sa'yo, I will be with you, at sasamahan kita, ako ang gagamit sa'yo, ito ang response ni Moses. Sabi niya, suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they ask me, what is His name? And then, what shall I tell them? Amen. May karanasan ba kayo na minsan nililid ka ni Lord
na sabihin dito sa katabi mo, sa classmate mo, na, uy, Aaron, sabihin mo dyan sa classmate mo na mahal ko siya. Sabihin mo, I died for them. Lord, hindi ko kaya. Paano ko nasabihin ng taong ito? Baka sabihin sa akin, baliw ako. Lord, ano-ano yung kailangan kong sabihin? Ang alam ko lang, Jesus loves me. Jesus loves me, for the Bible tells me so. Yun ang alam ko. Paano ko i-share yung gospel? Sabihin mo lang na I love her. Sabihin mo lang na I love her. Yun lang. Tapos. Si Moses, sinabi niya, Lord, ano sasabihin ko sa mga taong ito? Paano kung tinanong nila ako na, anong pangalan mo? Paano kung tinanong ako ng mga bagay, tapos hindi ko naman alam kung paano sasabihin? And to think, prior to this situation, sinabi na nga ng Panginoon, I will be with you Sinabi na nga ng Panginoon na itong mangyayari sa iyo, maililigtas mo ang mga tao, ang mga Israelites sa Egypt, para sa liligtas mo sila sa slavery. Pero ano pa na yung response ni Moses? Meron pa rin siyang insecurities. Lumalabas pa rin yung tingin niya sa sarili niya na maliit at walang kwenta. Minsan ba na-feel niyo ba sa sarili niyo yon? Huwag na kayo magtaas ng kamay. Okay? So sinagot siya ng Panginoon. God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent you. Alam niyo ba yung Hebrew word ng I am? Ang Hebrew word ng I am is Yahweh. At Yahweh is a verb. At yung verb na yon, tinatawag na to be. So alam naman sa English 101. Sino dito ang may English 101? Taas ang kamay. O mga English major dyan. Ako, English major po ako. Bagamat di ako masyadong magaling sa English, pero yun po ang kinuha ko. Hindi ko nga alam, minsan nagtataka ako sa sarili ko. Bakit po ba kinuha yun? No? Pero anyway, so pag sinabi nating verb to be, meron 3 forms yan. Tama ba? Ano yung 3 forms na yun? May past form, may present form, at may future form. At ang past form ng to be verb is I was. I was. And then ang present tense nun is I am. At yung yung future tense nun is I will be. Wow, very good, class. I will give you 95. Okay, kasi nagtuturo na ako ng English sa Pedro A. Diaz. Anyway, ano ba yung implikasyon nito sa atin? Ano ba yung sinasabi ng Panginoon dito? Sinasabi ni Moses kanina na, Lord, anong gagawin ko? Anong sasabihin ko? Ang sinasabi ng Panginoon, kung ano yung kakulangan na naiisip mo, at kung ano man yung mga negative na bagay na naiisip mo para sabihin sa mga Israelites, o kakulangan na meron ka, yun ako ang magpi-fill up nun. Ako ang magpi-fill up nun. Ibig sabihin, kung kailangan ko ng pera, dahil sa pag-aaral ko, dahil kailangan ko makatapos, the Lord will be my provider. At kung kailangan ko ng healing, may sakit ako, the Lord will be my healer. Everything that you need to fulfill the dream of God in you, He will be that term na I am. I mean, He will be that for you. He will be your provider, He will be your healer, He will be your rescuer, everything. He will be your forgiver pag kailangan mo ng forgiveness. God can forgive you. Amen? So dito sinasabi kay Moses, Moses, I am who I am. Sabihin mo sa mga Israelite, I am has sent me to you. Kung ano yung naiisip nyo na kakulangan nyo, yun ako. Yun ang magiging ako sa buhay ninyo. Amen? So sa buhay ng mga Israelites, si Lord, rescuer nila. Si Lord, deliverer nila. Amen? So after sinabi to ni God sa kanya, si Moses sumagot. Sabi, what if they do not believe me or listen to me? But prior to this verse actually, sinabi na ng Panginoon na i-gather mo mga elders at sabihin mo na ito ang gagawin ko, ililigtas ko ang mga Israelites, gagamitin kita. So ito, i-gather mo sila para alam nila kung ano yung mangyayari. At sabihin mo na ikaw ang gagamitin ko para maligtas ang mga Israelites
out of slavery. Tapos sinabi ni Moses, what if they do not believe me or listen to me and say, the Lord did not appear to you? Pagkatapos sabihin ni Lord na I am who I am, kung anong kakulangan na meron ka, kung anong naiisip mo na bagay na parang iniisip mo na hindi mo magagawa, I am who I am. Gagawin ko yon at para ma-fulfill yung bagay na pinagagawa ko sa'yo. Kung kulang ka sa pera o pamasahe, kung wala kang pamasahe, I will be your provider. Okay, kung kulang ka sa strength, I will be your strength. Sinabi na ng Panginoon sa kanya, everything that you need para lang ma-fulfill mo yung sinasabi ko sa'yo, para lang magawa mo. Amen? Pero ano pa rin, ang sinabi ni Moses? Nagdahilan pa rin si Moses. Di na mapapansin mo talagang merong insecurity si Moses. Meron siyang problema. At hindi niya malaman kung bakit nagkakaroon siya ng ganon. Sabi dito, what if they do not believe me or listen to me? The Lord did not appear to you. Paano Lord kung sabihin nila, loko pala tong taong to mag-a-appear si Lord? Shepherd lang yan, baliw. Paano Lord kung gano'n ang sabihin nila sa akin? Ano yung gagawin ko? Paano Lord kung sabihin ko sa classmate ko, mahal ka ng Panginoon? Paano mo nalaman? Sinabi sa'yo ni Lord? Ang galing mo naman. Paano pag ganun Lord ang respond? Anong gagawin ko? Paano pag hindi sila nag-listen sa akin? Ano sabi ng Panginoon? So malalaman natin na si Moses may takot sa mga tao. Because sabi, they do not believe me or listen to me. So ang opinion ng mga tao mahalaga kay Moses. Kung ano yung sasabihin ng tao. Yung time na hindi niya talaga maintindihan, kung pinapakilala na ni Lord sa kanya kung sino siya, pero hindi niya talaga mag-grasp kung ano yung mensahe ng Panginoon sa kanya. So, then the Lord said to him, what is that in your hand? Tinanong ng Panginoon si Moses. So, anong meron ka, Moses? A staff. Lord, staff lang ang meron ako. Anong gagawin ko? Kikilitiin ko yung mga Egyptians? Sasabihin ko, ay, pakawalan niyo na ang mga Hebrews kasi pinakakawalan sila gusto na silang pakawalan ng Panginoon. O ano, makipag-ispadahan ako sa staff na meron ako? Lord, ano tulokohan, Lord? Tinatanong mo sa akin kung anong meron ako? Ito dala ko, staff. Siyempre, shepherd ako, Lord At anong ina-expect mo na gagawin ko sa staff? Okay, pag-ispadahan? Okay? So, anong sabi ni Lord? Throw it on the ground. So, nung tinrow ni Moses yung staff sa ground, alam naman natin kung ano yung nangyari. Naging snake yon. And ano lang yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon? Yung time na to, gusto lang sabihin ng Panginoon sa kanya, whatever na meron ka, maliit man na bagay, basta nagtitiwala ka sa akin. Sakit Pawis ko pasensya na sa mga televiewers. Anyway, so, nasaan na ba ako? Kahit maliit man na bagay na meron ka, pero if you are willing to be used by God, that ino-offer mo yun sa Panginoon, He can do a lot of things to that. Kung meron ka lang, for example, kung meron kang 20 pesos para pamasahin, para mabisita mo ang isang kapatiran o ang isang kaibigan mo na may sakit, He can do a miracle to that 20 pesos. If you are offering that to the Lord with all your heart. And you say, Lord, use this. Lord, use me. At ito nga ang ginawa ni Moses. Ginawa ni Lord kay Moses. Pinakita ni Lord na kahit staff lang ang merong hawak si Moses. Pero ang sabi ng Panginoon, I can use that. At pinakita nga ng Panginoon yung miracle. At ang nangyari nun, I thank you. At nangyari nun, hindi lang yun ang pinakita ng Panginoon na miracle sa life, miracle kay Moses. Actually, yung pagkatapos ng staff, sinabi ng Panginoon, Moses, ipasok mo yung kamay mo sa loob ng bulsa mo. At nung pinasok ni Moses yung kamay niya sa loob ng bulsa niya,
paglabas niya, nagkaroon ng leprous. At sabi ni Lord, ibalik mo. Nung binalik ni Moses at inilabas niya uli, gumaling na. So ano yung pinakikita ng Panginoon? Moses! Di mo ba nagigets? Hello, I am the God of Abraham. I am the God of Jacob. I am the God of Isaac. And I can do all things. I am who I am. Di mo ba nagigets yun? I can use you. I can do everything. Kung ano man ang meron ka, maliit man yan, kaya kong gamitin. As long as you are willing to be used by me, gagamitin ko yan para ipakita ko sa'yo na I am a God. I am God. Okay? So, after ipakita ni Lord yung mga miracles kay Moses, ito yung nangyari. Oh Lord, I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue. So sinabi ni Moses, dito nalobas yung mga weaknesses niya. Sabi niya, Lord, hindi ako marunong magsalita. Lord, pag nagsalita ako, nag-stutter ako. Pagkaharap ko na yung tao, gusto ko man sabihin pero hindi ko talaga masabi, Lord. At pag nag-English naman ako, my goodness, Lord. Talaga naman. Parang gusto nang umuwi sa akin umuwi ng tao pag nag-English ako. Hindi ko kaya magsalita, Lord. Hindi ko kaya kung ano yung pinagagawa mo. I am slow of speech and tongue. Pero ang sabi ng Panginoon, the Lord said to him, who gave man his mouth? Who makes him deaf or mute? Who gives him sight or makes him blind? Is it not I, the Lord? Sino nagbigay ng mouth sa iyo, Moses? Sino ang nag-create sa iyo, Moses? Sino ang nagbigay ng buhay sa iyo, Moses? Hindi ba ako? At paano mo sasabihin sa akin na wala kang kakayanan? Kung ako naman ang magbibigay sa iyo ng iyong mga kakulangan. Kung naiisip mo na hindi mo kaya magsalita, I can help you sa bagay na yan. Kung naiisip mo na mas magaling siya kaysa sa'yo, o mas magaling ang mga tao sa paligid mo, I can help you to that because I can use you. I am God. Amen? So, sabi ni Lord sa kanya, now go, I will help you speak and will teach you what to say. So, binigyan na ni Lord ng assurance si Moses, na Moses, I will help you. Kung ang pinoproblema mo, kung anong sasabihin mo, kung ang pinoproblema mo, kung anong gagawin mo, kung pinoproblema mo, mahirap ka, hindi mo kaya magsalita, I will help you speak and will teach you what to say. Ino-offer na ni Lord sa kanya. Kumbaga, nililay down na ni Lord ang lahat-lahat ng kailangan niya para lang masabi ni Moses na, Lord, yes, I am ready. Amen? Kung binibigyan ka na ng assurance si Lord na gagamitin ka niya, kung binibigyan ka na ng assurance si Lord na He will provide for what you will be needing para ma-fulfill yung dreams ni Lord sa buhay mo, and then sasabihin, and then kung magre-respond ka pa ng hindi, ibig sabihin na may problema ka talaga. At importanteng malaman mo kung anong problema mo. At importante ding malaman mo kung anong solusyon. Amen? So sabi, but Moses said, Oh Lord, please send someone else to do it. Ano daw? Pagkatapos sinabi ni Lord na tutulungan kita, Moses, God ako, Moses, I am who I am. Kung hindi ka marunong magsalita, tutulungan kita magsalita. Kung di mo alam ang sasabihin mo, tuturuan kita kung ano sasabihin mo. Pero anong response ni Moses? Anong response niya? Oh Lord, please send someone else to do it. Parang sinasabi ni Moses, Lord, hindi ko talaga kaya.
Lord, wala akong magagawa. Kaya Lord, please send someone else. Lord, I am only a shepherd, Lord. Lord, maraming nangyari sa buhay ko na puro kapalpakan. Hindi ko kaya, Lord. Iba na lang. Iba na lang. Nung habang binabasa ko tong verse na to, nakarelate ako kay Moses eh. Nakarelate ako sa feelings ni Moses. Nakarelate ako kung ano yung sinasabi niya kay Lord. Dahil kasi ako, napakaliit ng tingin ko sa sarili ko. Kasi ako, naiisip ko na hindi ako kayang gamitin ng Panginoon. Marami akong mga weaknesses sa buhay ko. Marami akong mga failures na nangyari. Maraming mga brulyaso sa buhay ko na nangyari at na-experience ko. At every time na may magsasabi sa akin, God will use you mightily, alam mo kung ano sasabihin ko? Hindi totoo yun. Hindi totoo na gagamitin ako ng Panginoon. Hindi totoo na mag-work sa akin si Lord mightily. Dahil marami akong kapalpakan sa buhay. Mas magaling sa akin si Swanee. Mas magaling sa akin si GB. Nakapasa na yan sa preaching eh. Bakit ako magpipreach? Di na, wag na. Ako gagamitin ng Panginoon? Ako hindi totoo yan. Swanee na lang. Mas magaling siya sa akin. Si GB, nakapasa na siya sa preaching. Ako, di pa nga ako nakakapasa eh. Maaaring sa buhay ninyo, may mga pagkakataon din na nangyari sa inyo na na-experience ninyo. Na lagi niyong kinukumpara ang sarili niyo sa ibang tao. Uy, mas maganda siya sa akin. Maraming magiging impluwensya yan kasi mas maganda sa akin. Mas matalino siya. Mas matalino siya, mas magagamit siya ng Panginoon sa area ng preaching. Ay, hindi, mas magaling siyang sumayaw. Hindi na ako magagamit ng Panginoon sa pagsayaw. Puro kaliwa yung pa ako. So lahat nito, mga excuses, mga naiisip mong kapalpakan, kahit na sinasabi sa iyo ng Panginoon na He will use you mightily. He will use you para ma-save yung mga tao kung saan kanya nilagay. Pero ano sasabihin mo? Lord, send someone else. Huwag ako. Please, huwag ako. Ayoko na mangyari sa buhay ko na pagtatawanan ako ng mga tao dahil hindi ako marunong magsalita. Send someone else. Lord, ayoko mag-preach. Baka ngumanga lang ako sa harapan ng mga young people. At kung ano-ano lang ang sabihin ko, si Swanee na lang. Send someone else, Lord. Send someone else. So anong sinabi ng Panginoon dito kay Moses? Then the Lord's anger burned against Moses, and he said, "What about your brother, Aaron the Levite? I know he can speak well. He is already on his way to meet you, and his heart will be glad when he sees you. You shall speak to him and put words in his mouth. I will help both of you speak and will teach you what to do. He will speak to the people for you, and it will be as if he were your mouth and as if you were God to him. But take this staff in your hand so you can perform miraculous signs with it." Ano ang ibig sabihin dito ni Lord? Ano yung implikasyon nito? Kahit ano pa ang sabihin ni Moses, God still chose him to be the deliverer ng mga Egyptians. Kahit ano pang mga excuses na ginawa ni Moses, God still made a way for him to make it possible. Amen. Sinabi na, gumawa na ng paraan si Lord. Ginawa niya ang lahat ng paraan para lang maisip ni Moses, Moses, huwag kang mag-focus sa sarili mo. Huwag kang mag-focus sa mga weaknesses mo. I can use you. Even na may mga weaknesses ka, I can still use you. I still choose you to be the deliverer ng mga Egyptian, ng mga Hebrews sa pagkakaslave nila sa Egyptians. Kung parang sinasabi ni Lord sa akin na
Paul, kung hindi ka marunong mag-Ingles, kung mali-mali yung grammar mo, kung marami kang naiisip na kapalpakan na ginawa mo, at iniisip mo na hindi kita magagamit, no, it's not that. It's not that, Paul. It's not about you. It's about me. I can still use you. I can still use you in the area of preaching. I can still use you in the area of evangelism. I can still use you to have influence in your students kahit na may mga weaknesses ka o may mga kapalpakan kang nangyari o nagawa sa buhay mo. And then alam naman natin kung ano nangyari kay Moses. Nangyari kay Moses, ginamit siya ng Panginoon mightily, nailabas niya ang mga Hebrews, ang mga Israelites sa pagkakaslave nila sa Egyptian o sa mga Egyptians. And then, one thing that God wants us to know tonight, one thing that God wants us to understand, whenever we feel threatened, and hindi natin alam kung bakit nangyayari sa atin, pag nakikriticize tayo, pag nako-correct tayo, hindi natin maintindihan bakit nangyayari sa atin yon. At hindi natin din alam kung anong solusyon. Well, this is the solution, my friends. The key to insecurity is to focus on God's identity, not on your ability. Sabay-sabay nga nating sabihin, the key to insecurity is to focus on God's identity, not on your ability. So in order for you to be used by God, in order for you na ma-experience mo yung success mo sa ministry o yung ma-experience mo na magamit ng Panginoon, do not focus on your insecurities. Do not focus on yourself. It's not about you, it's about God. Hindi yun about sa mga insecurities mo. It's about God. God, I am who I am. Kung ano mga kakulangan mo sa buhay, God will fill it up. It's not about you, it's about God. And the key to insecurity is to focus on God's identity, not on your ability. Yung identity ni God, yun ang paghawakan natin. Yun ang embrace natin. And then, pag nagawa natin yun sa buhay natin, may experience talaga natin yung power of God working in and through our lives. Amen? The key to insecurity is to focus on God's identity, not on your ability. Tumayo nga tayong